tú quieres vender qué? Yo quiero vender pescado ahumado. Alvin. ¿Yo? No, no. ¿Cuántos años Alvin? So ka tokayo, mi tokayo, no? 12 años. So, 63 mes de diciembre. 60. Soy filipino. Mihola Kaluts, kumusta po kayong lahat dyan? Yan po, gumawa tayo ng video ngayon para kay Mami Kuana. Kasi nga, para mas klaro at talagang detalyado about, di ba, alam niyo naman yung last upload natin na may nasabi siyang about negosyo. Yun, natulungan na natin siya simula nung nagkasakit hanggang gumaling, di ba, sabi niya gusto niyang magnegosyo hanggang mawala ng trabaho. And then yung last na bago ako umuwi ng Pilipinas, nasabi niya, nabanggit niya. And then itong last time na in-upload natin and pag-visit natin kasama si Miguel, yun nga nabanggit niya yung about sa negosyo. Kasi 'di ba wala na siyang pinagkukuhanan, yung isa lang anak niya ang inaasahan. Kaya sabi ko nga sa inyo, tinulungan naman din natin, lubos-lubosin na natin. Kasi mabait naman si Mami Kuana and worth it naman siyang tulungan. Ngayon, gumawa ako ng video kasi 'di ba yung last time na may nabanggit siya na may gusto siyang ibenta like nung pescado, yung parang dried fish, tapos platano, yuca. So yun, napag-isip-isip ko nga gumawa ng video at magsulat ng mga kung anong pwede pang itanong sa kanya. Kasi after nung video na yun na nabanggit natin, yun na maraming napanood sa mga kaluts natin, and then yun marami rin na nag-message sa akin na parang may mga gustong magpaabot ng tulong about sa negosyo. So we'll see that. Pero sabi ko, standby muna kasi gusto ko kasi maging clear muna. Kailangan natin muna siyang makausap ng masinsinan, and then marami tayong katanungan na dapat niyang sagutin, and then para malaman niya, kasi ayoko rin naman na mag-receive after that hindi pala ready siya, tapos kumbaga parang yun lang, parang naisip lang niya nung ganun. So may mga questions ako nga pinrepare dito para kay Mami Kuana. 11 yung naisip ko. Ngayon, hinihingi ko yung suggestion nyo. Ano pa ba yung kulang dito na kailangan itanong sa kanya? Ngayon, babasahin ko sa inyo ng isa't isa from 1 hanggang 11. Gusto ko rin kausapin si Mami Kuana. Maganda rin kasi may plano, di ba? Para at least malalaman natin, and then kung yung iba, di ba, mas may maganda pang opinion about sa akin and suggestion na gusto nyong itanong pa kay Mami Kuana, ano pa ba yung pwedeng itinda niya. And then malalaman din natin sa mga sagot niya sa susunod na mapuntahan natin. Kasi ni-ready ko to, naka-Tagalog. Ito yung mga babanggitin ko ngayon, and then naka-Spanish din na para sa kanya. Kasi para at least parang na-orient siya about sa pagtatayo ng maliit na negosyo, magkaroon siya ng idea. Ito yung mga dapat itanong kay Mami Kuana. Ang una, siyempre kailangan nating itanong kung talaga siya'y willing o desidido siyang magtayo ng negosyo. Kasi hindi lang naman dahil wala siyang choice, wala siyang trabaho. Dapat talaga may determinasyon siyang magtayo at may tiwala sa sarili, siyempre na self-confidence para maboost yung yung tiwala niya sa sarili para mapalago yung kanyang gagawing maliit na negosyo. So yun yung una, number 1 yun pakinote mga kaluts. And pangalawa, number 2, ano ang mas kailangan at kinakain o ginagamit ng mga Aprikano araw-araw? So yung necessity nga, yung mga necessities, yung mga kailangan na talagang fast moving para naman na hindi matulog yung product niya. So yun yung isa lang-alang din niya. So bawat isa niyan hihingan natin ng sagot si Mami Kuana kasi mga katanungan to. Then number 3,
kanino siya kukuha ng supply ng paninda. So importante 'yun kasi 'di ba? Paano ka magtitinda kung wala kang ititinda? So kailangan may may stable na supplier o pinagkukuhanan ng paninda mo para everyday kahit maubos yung paninda mo, may supply ka pa rin na kinabukasan na ibebenta sa mga customers mo. So number 4. So saan at sino ang balak niyang bentahan? So ngayon pa lang kasi dapat nag-iisip na siya kung sino yung mga target na bebentahan niya kasi di na po pwede na magbebenta lang ako kung saan-saan. So kailangan ma-clear niya rin or ma-finalize kung saan siya magbebenta at kung saan mabenta yung mga ititinda niya. So number 5. So sino ang siguradong makakasama niya sa pagtitinda, lalo na yun nga sa kalagayan niya, sa edad niya, and then yung previous Bell's palsy niya. So yun nga, di ba, nung last video natin nabanggit niya, tinanong ko siya, sabi niya si Alvin. So hindi ako, yung apo niya si Alvin, yung 12 years old, yun ba talaga ay permanent na makakasama niya? So kailangan masiguro rin niya, may katuwang siya kasi alam niya man may edad na, kawawa rin din naman, di ba? Kasi mahirap nun yung mga pagbubuhat. Yung pagbebenta medyo madali na yun eh. Yung pag-aangkat tapos bababa, di ba, bubuhatin yung medyo heavy pa naman yung mga binabalak niyang ibenta. So number 6. Tatagal ba ang produkto kung sakaling hindi maubos sa isang araw? Yung hindi madaling mabulok. Yan, maganda kasi, di ba, alam niyo naman, minsan di natin maiwasan na matumal, kaya mas mainam yung ibenta niya ay yung hindi madaling mapanis kasi di ba, pwede pang ibenta kinabukasan o sa ibang araw. Pero yung mga napili naman niya, good choice naman si Mami Kwanag. Yung mga napili niya okay naman. So matagal mabulok. So okay naman yun. So ito, yung pampito, magkano ang total na kapital sa pagsisimula ng kanyang negosyo? So kailangan nating malaman yun. Di ba? Kasi importante yun. So kayo mga kalos, magkano ba yung kailangan na kapital? So sa tingin ko naman, kung mag-i-start siya sa medyo maliit, kailangan tansyahin na muna. So pag-aralan muna, wag munang ibulto kaagad. So kailangan na pag naging mabenta, mga subukan niya ng 1 linggo, 2 linggo hanggang 1 buwan, pag talagang dumami, doon niya nabultuhin. So damihan yung ititinda niya. So yun. So number 8 na tayo ngayon. Paano ang discarding niya para malaman kung kumikita o hindi ang negosyo? So tayo kasi, although alam natin paano discartihan, pero gusto ko pa rin malaman sa kanya. So kailangan may listahan siya. Di po pwede na wala siyang listahan. I suggest that na magkaroon siya ng listahan ng inangkat niya o yung binili niya, and then yung may bibenta niya a day. So kailangan alam niya kung kumikita ba siya or tumutubo, di ba? Ganyan ang pagninegosyo, di ba? And then ito yung number 9. Ano pa ang pwedeng idagdag sa paninda niya na may related sa main product niya? Yan, kasi sa negosyo, di ba, dapat may siya, parang pinaka main product siya. So parang isa o dalawa. Halimbawa, kung saging, kung ano yung maraming supply ay yung mabenta, yun yung tinatawag na main product. So kumbaga yung iba parang backup na lang, 'di ba, pandagdag na lang. Halimbawa kung napili niya ay yuca, so pandagdag na lang na related din sa ibebenta niya. Ayun, pagkain na pwedeng itambal doon, 'di ba? Kagaya ng tinapa sa Pinas, tambalan ng bagoong, tambalan ng talong, talbos ng kamote, kamatis. Yun yung sinasabi ko na dahilan. So number 10. So number 10 na tayo. Yun, so kailangan, ito yung narinig ko kay Ate May every time na may interview ko siya sa Pilipinas at si Madam Kaluts. Ang binabanggit niya lagi, si Ate May, yun yung pay it forward natin na first pay it forward na naging successful dahil yun, may positive mind siya and very smile. Very smiling siya.
So, yun, yung laging may positibo daw, magtiwala sa Diyos, and pangalawa, yun, magdasal bago siya magtinda. And then, di maiwasan talaga yung tumal o mabenta man sa isang araw. Alam niyo naman, di natin hawak yung flow na bukas mabenta, ngayon hindi. So, kailangan everyday maging positive siya. Wag siyang, although feelings yun, pero kailangan everyday, kinabukasan, palitan na yung emotion. So, kailangan be positive everyday siya kung nagtitinda ng araw-araw. Then, number 11, ito na yung last mga kalos. Willing ba siya kung anong magiging takbo ng negosyo? Willing ba siyang i-share? Kung pwede nating i-update, di ba? Pwede ko kayong i-update, kumustahin natin every time. Ano ba yung nangyari sa kanyang negosyo? Pwede niya bang i-share? Kung ready ba siya, handa ba siyang i-share yung mangyayari sa progress or succeed or anything na mangyayari sa kanyang negosyo? Yan yung natin. Di ba? Ito, yung sa baba, nakasulat ay Espanyol. Ngayon, bibigyan ko siya ng isang kopya nito para i-review niya, para at least, di ba, na ay ganito pala yung mga dapat isalang-alang ko sa pagtatayo ng maliit na negosyo ko, kasi hindi rin talaga biro. Challenge yan na paano niya mapaganda. And then, although alam ko naman yung mga napili niya ay mga main rito, like yung yuca, yung pinaka nila dito, parang kanin. And then yung tuberculo naman, although bulky lang siya, pero ito rin yung mabilis. Siyempre, pinagkukunan ng yuca yung tuberculo, yung kamoting kahoy. And then yung yung pescado umado. Ito kasi ay nakita ko lang nung si lola ni, hindi pala lola ni Ursula, yung kanyang tiyahin na pag napunta ako sa kanila ay nandun, nagbebenta ng sako-sakong malalaki, may video ako noon. So yun, hindi madaling mapanis. And then, mostly nakita ko yung mga bumibili, not less than 500 sa pera natin ang bumibili. Like yung mga kamag-anak lang niya, kasi sila Ursula lang ang binibentahan doon, and hindi sila Mami Natnat at iba na kapitbahay ni Ursula. So, daming dinadala nung niya. And then, siguro pwede rin natin maitanong yun. And then, sinabi ko nga yung sa natin sa pangatlo na kanino siya kukuha ng supply. So, kailangan mas mainam yung pagkukuhanan niya ay yung medyo maliit o medyo mura yung ibibenta sa kanya, parang wholesale, para at least, di ba, mas malaki yung tutubuin niya. Kasi kung medyo mahal na yung pinagkukuhanan niya, so kailangan muna siyang mag-inquire alin yung mas mababa yung bigayan, especially pag mga bultuhan o pakyaw, di ba? Yun yung mga natin, itatanong kay Mami Kuana, kaya gumawa tayo ng video. Pwede na kayong mag-comment mga kalos. So, lahat ng comments kasi mag-a-appear yan. Kung sa live kasi, una blurred, tapos nagdi-disappear. Kasi makikita mo yung live sa mga computer lang, and then sa mga tablet. Sa phone kasi hindi nag-a-appear pag replay na lang yung pinapanood. And doon ka talaga makikita natin lahat ng opinion nyo, talagang transparent and lilitaw lahat doon. And then kung ano yung makita ko dyan na talagang kailangan itanong kay Mami Kuana, ay idadagdag ko sa listahan natin. Kasi ito yung mga pumasok lang sa isip ko, kasi based on nasa sales tayo. Ito yung mga kailangan isalang-alang ni Mami Kuana sa kanyang panimulang pagtatayo ng negosyo. Kung sakali man na may mga nag-message na sa akin na may mabuting loob na nagmamahal kay Mami Kuana na ganon, na gusto nyo nilang mag-share about sa kanyang business. Pero sabi ko, ano muna kayo? Kalmahan lang natin. So, kailangan nating mag-isip ng maayos. Kailangan nating pagplanuhan. Huwag tayong bara-bara. And then, yun, para klaro sa lahat, gusto kong i-clear bago ko gawin yung move na yon. Kasi, di ba, mas maganda may plano. Di ba?
Ano mga kalots? Okay ba yung naisip natin? Kaya comment na kayo. Next, pagpunta natin kay Mami Kwa, no, aalamin natin lahat ito at yung idadagdag sa comment nyo. Yung comment nyo, napaka-importante. Kaya sana tulungan natin si Mami Kwa na tulong-tulong tayo mga Pinoy. Kasi, ayun nasimulan na natin. So, lubusin na natin. So, kawawa naman yung tao, walang trabaho. And then, may edad na rin. Kaming 64 years old na lang. Yan, sa lahat ng nagmamahal kay Mami Kwa na tulong-tulong tayo. Tulungan nyo ako. Tulungan natin siya. Kaya, mga kaluts, comment lang. And, yan, we'll see next video. And, anong mangyayari sa mga susunod. Ano kaya? So, yan. Yun lang.